Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces mula August 18 to 24, 2024? Ay, pwedeng nangyari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, ay baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, tulad nito. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. So ito, feminine energy. Ano kasi lumabas na agad. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin itong gender. As long as tama naman yung sitwasyon nyo sa reading, ganun na nga lang. Huwag nyo nang pansinin ang gender. Anyways, nagsimula na tayo. Dami na lang nagpapakita itong baliktad na High Priestess. Sa Aquarius, lumabas din yan. Baliktad din siya. So, siya lang yung umulit dun sa Aquarius na reading. Huwag nyo na pala pansinin to dahil mali. Mali yung nakalagay dito. Dahil nagkamali ng print yung gumawa nitong deck. Nagtulad sila noong Magician na baliktad. Parehong pareho. Walang pinagkaiba. So, huwag nyo nang pansinin to. Itong nakasulat. Anyways, ano ba to? Meron tayong babae. I-describe ko yung babae dito. Pero, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Basta dito, yung babae o feminine energy ay pwedeng kasal siya, may anak, 40 to 59 years old, may permanent job o permanent source of income, o pwedeng boss, mayaman, businesswoman, influential. Ayan, alin man dyan sa 8 description na sinabi ko. Masaya naman, ito pala, may siyam pa, pang siyam. Masaya naman siya sa kanyang married life o sa business o career life, masaya siya. Ano to? Hermit to. Kung masaya siya, bakit nag-soul searching bigla? Siguro kulang to. Iniisip ko kung relasyon ba to o career. Dagdagan natin. Ay. So, relasyon pala to. Either nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kasi masaya naman siya dito. So ito yung present siguro, masaya naman siya. Ito, future na tong 4. Ito. Future na yan. Basta current status niya, masaya naman siya. Sa pera, sa love life. Ang problema, bigla nga nag-soul searching. Ito sa future pa lang. Na para bang nagmuni-muni siya dito o naging lonely. Kasi dito sa ganitong klaseng sitwasyon, pagmumukha tong kindness. Okay? Pero pagbaliktad, evilness na to sa akin. Nag-soul searching kasi may evil deeds na encounter siya.
Tama ba? Evil deeds. O, evilness na encounter, gano'n. So, inisip ko nga, saan ba yun? Sa karelasyon ba yan? O sa workplace? Mukhang sa karelasyon. Kasi doble sila, oh. Doble yung babae. Saka usually, pag ito, napunta sa love reading, nagiging third party siya. Pero kung ito, napunta sa work, career, maganda. Kasi ano siya, pag ganito, maganda. Matapang, mala-leader, gano'n. Basta maganda yung quality niya. Eh, ganyang relationship, doble pa yung babae. Tapos nandito pa to. Tapos baliktad to. So, nagmukha na tong third party. Yung pinroblema niya dito, na evilness, ito, nagloko yung partner niya. Hindi niya lubos akalain. Ito, intuition na to, di ba? Kung ganyan. Pero pag ganito, intuition, red flag, ganun. Red flags. Pag ganito, huwag niyong tingnan to, mali yan. Parang feeling betrayed siya sa sikretong nalaman niya. Parang yung secret, hindi niya nagustuhan. So, yung secret nagmula dito, may iba pang babae. Yung partner niya. Tapos yung babae dito, either kakilala niya, mismo, o nakilala na niya. O, yung babae dito, alam na niyang in a relationship yung partner nito. Ginawa niya pa rin. Ganon. May tao kasing ganon. The more na complicated ang situation, the more na na-excite. OMG. The more na nagiging exciting sa kanila yung challenge. So, mas lalo siyang ginanahan nung nalaman niya na in a relationship, kasal yung partner nito, kasal sa kanya, o may anak sila, o in a relationship sa kanya, ganon. Ganon yung tipo nito. Pagbaliktad yung Queen of Wands, the more na mas problemado, mas gusto niya yon. The more na complicated yung sitwasyon, mas excite nga siya. O mas pinupursue niya lalo, Diyos ko po. Ito yung literal na kabit. Yung masamang kabit. Sabagay, hindi ko naman masasabi kung may mabuti bang kabit o masama. Pero ito, sa case na to, dito sa tinopik nga natin, masama siya. In a relationship na to, kasal pa nga inagaw pa rin ito. So, mukhang di pa to nangyayari at hindi pa nalalaman itong babae kasi nga, masaya naman siya sa ngayon Darating pa lang to. Malalaman niya pa lang. Yung sinasabi ko. Na hindi niya lubos akalain na iba pala yung partner niya. Ang buong akala niya masaya sila sa relasyon nila kasi wala namang problema. Kamali siya ng hinala. Ayun, ito yun. Hinala. Magandang hinala. Ito, nagkamali ng hinala. Gano'n. Akala niya loyal, di pa. Anyways, baka kaibigan nito to. O kaibigan mismo ng partner niya. Kakilala ng partner niya mismo. Basta alam nito na kasal sila. Ginawa niya pa rin. Mapusok talaga. So, para malaman natin kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Ito yung partner ng Pisces sa kwento na to. Capricorn, Aquarius ulit. Di malaki yung chance na Aquarius kasi umulit. Hope. Old woman. Ito, ex na to. Mga ganitong eksena. Pero, dikit ba to? Dito. Kasi yung mga ganyang old woman mga ex-wife yan.
O, literal na old na. Mga senyalis ng aging ay 40, di ba? 40 pataas. So, hopeful pa rin siya dito. O, ano to? Separated woman, ex-wife, ex-girlfriend, 40 to 40 pataas. Ano pa ba? Kalimutan ko na. Old woman. Yun nga, pag pinartner mo sa hope, di somehow, maasa pa siya. O baka naman recent lang yung hiwalayan nila ng jowa niya. Nitong babaeng to, old woman. O nanay na yan. Pwede rin. Basta, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. Pero kung sabihin natin sad siya, di ito, don't lose hope. Diba? Kasi may hope nga. Ano kaya yun? Kung saan kaya? Teka. Iniisip ko ano bang tatanong ko dito. Ano ba yung wini-wish niya dito? Hope. Kasi hope nga Parang maasa siya. Tungkol saan kaya? Ay, tungkol sa unrequited love. Di ex-wife na nga to. O kaka-break lang niya sa asawa niya. Wala pang 1 taon siguro. O eksaktong 1 taon. Wala pang 2 taon. Nung naghiwalay sila, in pain pa rin siya. Maasa na magkakabalikan pa rin sila. Kaya unrequited love to, paano yan? So, inisip ko, tungkol sa ba yung pag-asa na yun? Tungkol sa relasyon. Umaasa siya na magbalik, pero sad to say, mukhang di na magbabalik yan. Kasi present pa rin yung third party o wala na talagang pag-asa kasi di na siya titino dahil prone siya sa cheating o pinanganak na siyang ganun na playboy o manipulator o masamang tao siguro in general na. Siguro maasa siya na magkakabalikan pa sila o magbabago pa yung partner, mukhang hindi na sa ganitong sitwasyon. Sad to say. So, para malaman natin kung para sa inyo ba itong reading o hindi. Pero doon lang siya doon sa description na sinabi ko. Marami ako sinabing description, di ba? Doon lang siya tatama. Saka ito pa yung isa pang clue. Kanino tatama itong reading? Okay? Anong zodiac sign ng partner niya? Na mukhang malabo na yung reconciliation. At dahil present pa rin yung third party o malabo na talaga dahil masama nga yung partner niya. Taurus, Pisces. Kuha pa nga tayo. Soldier. Death. Diyos ko, ano ba ito? Soldier. Ay, ending ng away. Ay, dito sa case na to, biruin yung soldier na siguro punta siya sa bakbakan, natakot dahil may death doon. So, naisip ko, iba. Kasi, di ba yung soldier, pumupunta siya sa digmaan para i-implement yung peace and harmony. Di ba? Death. Siguro, pwedeng away to, in general na lang. Away. Okay? May nakaaway yung iba sa inyo. Baka mag-end na yun dahil death nga to.
Usually, death ay ending of something in general na rin. Ending ng general na life form o gulo. Para rin siyang death card sa tarot. So, ibig sabihin may reconciliation. Pero, tingnan natin kung didikit doon sa ano. Sa kwento kanina. Basta reconciliation to, tingin ko. Ano bang away dito para ano, mas klaro, di ba? Ano, pinag-awayan ito, lovers quarrel. Kaya lang, di ba lahat ng tinopik natin lovers quarrel? Kung lovers quarrel, anong specific na naging problem nila? Pera ba yan o relasyon? Pera. Pera o work? Yun yung pinag-awayan nila. So, dito lang siya applicable. Okay? Reconciliation ay posible. Ito, reconciliation, posible kung magkarelasyon ng pinag-awayan pera o work. Ito yung possible zodiac sign ng partner ng Pisces, Aries, Pisces ulit. Sabagay, Pisces nga pala itong reading natin. Pisces din to, yung kanina. Hindi ko nang nalimutan. Anyways, kapwa nila Pisces. Ito yung huling deck ko. Kaya lang sa sobrang laki niya, mahirap i-shuffle. Kaya, sinapol ko na. Basahin ko na lang. So, sabi dito, it's okay to be uncomfortable. It's okay to be scared. You will succeed in spite of these feelings. Whatever happens today, you will make it through. At ang huli, with every challenge you meet, you gain experience. Every day, you're leveling up. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.